Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ay ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang, Maria, na ipinalabas noong 2019. Sa simula ng pelikula, isang nakamaskara na babaeng mamamatay tao na nagngangalang Maria ang pumasok sa isang compound na mabilis na pinatumba ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Gamit ang kanyang bilis at ang kadiliman sa kanyang kalamangan, siya ay lumaban sa kanyang paraan patungo sa kanyang target. Gayunpaman, nang makarating siya sa huling silid, nakita niya ang isang natatakot na babae at ang kanyang anak na babae. Isang putok ng baril ang tumunog. Sa kasalukuyan, nagising si Maria sa tabi ng kanyang asawang si Bert. Binigyan niya ito ng halik bago tingnan ang kanilang anak na si Minmin. Habang naghahanda ng almusal si Maria, nagmamadaling umalis si Bert, ipinaliwanag na kailangan niyang dumalo sa isang pulong para sa kandidatong gobernador na si Villanueva. Naniniwala si Maria na dapat niyang unahin ang almusal sa halip at binabalaan siya na maging maingat sa mga politiko, iginiit na silang lahat ay hindi mapagkakatiwalaan. Samantala, nagsagawa ng press conference si Villanueva, na itinatanggi ang anumang kaugnayan sa drug kingpin na si Ricardo at nangakong ihaharap siya sa hustisya kung mahalal siya sa pagkagobernador. Sa panunood ng broadcast, ang galit na si Ricardo ay nagmura sa telebisyon, galit na tinulungan niyang ilagay sa kapangyarihan si Villanueva. Pagkatapos ay dinala si Ricardo sa dalawang bihag na lalaki, na pinaghihinala ang mga traidor. Pagkatapos magbigay ng maikling talumpati tungkol sa katapatan, bigla siyang tumalikod at binugbog ang isa sa kanyang sariling mga tauhan hanggang sa mamatay, na nagpapakitang siya ang tunay na traidor. Upang makagawa ng pahayag, inutusan niya ang kanyang mga babaeng gwardiya na patayin ang dalawang bihag. Galit pa rin sa mga komento ni Villanueva sa media, nagpa siya si Ricardo na patahimikin siya bago siya maging problema. Ang kanyang tauhan, si Caleb, ay nagboluntaryo para sa misyon, ngunit ang isa pang tauhan, si Victor, ay nagdududa sa kanya dahil sa isang nakaraang pagkabigo. Sa kabila nito, binigyan ni Ricardo ng misyon si Caleb. Nang tanungin ni Victor kung bakit patuloy na binibigyan ni Ricardo ng mga pagkakataon si Caleb, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ricardo na siya ang namamahala sa grupong ito, kaya siya ang masusunod. Nang maglaon, sinundo ni Maria si Minmin mula sa paaralan at tinawagan si Bert para sabay na silang maghapunan. Nang gabing iyon, habang kumakain sila, pinuri ni na Bert at Minmin ang luto ni Maria. Pagkatapos ng hapunan, nanonood ang mag-asawa ng isa pang press conference tungkol kay Villanueva habang si Minmin ay natutulog sa kanilang bisig. Naniniwala si Bert na mabuting tao si Villanueva, ngunit sarkastikong kinukutya ni Maria ang kanyang pananampalataya sa mga politiko. Naiirita si Bert hanggang sa tiniyak ni Maria sa kanya na nagbibiro lang siya. Sa isang rally para kay Villanueva, inilagay ng mga tauhan ni Caleb ang seguridad bilang paghahanda sa kanilang pag-atake. Lingid sa kaalaman ni na Maria, Bert, at Minmin, nakunan sila ng kamera sa isa sa mga video ng surveillance ng mga lalaki. Habang nagpapatuloy ang rally, nakaupo si Caleb sa isang kotse, sinusuri ang video footage na nakuha nila. Habang nanonood, nakilala niya si Maria at agad na nagpa siya na tipunin ang kanyang mga tauhan upang hanapin siya. Gayunpaman, umalis na si Maria. Sa bahay, nanonood si Bert ng press conference tungkol kay Villanueva nang biglang pinatay ni Maria ang telebisyon. Nauwi ito sa pagtatalo sa pagitan nila, naramdaman ni Maria na mas binibigyang pansin ni Bert ang gobernador kaysa sa sarili niyang pamilya. Samantala, sa pantalan, pinapahirapan ni Victor ang isang lalaki para sa impormasyon. Tinawagan niya si Caleb upang alamin ang kanyang mga ginagawa at nag-alok na magpadala ng mga reinforcement, ngunit pinagalitan siya ni Caleb at ibinaba ang tawag. Nawalan ng malay ang kanilang biktima bago makapagbigay ng impormasyon, ngunit malupit siyang ginigising ni Victor upang ipagpatuloy ang pagpapahirap. Dumating si Ricardo upang alamin kung nagbigay ng impormasyon ang lalaki, ngunit nang malaman niyang hindi pa, malamig na binaril ni Victor sa ulo ang lalaki. Sa ibang lugar, si Caleb ay nakikipaglaban-laban sa kanyang mentor. Sa panahon ng labanan, nagkaroon ng flashback si Caleb sa kanyang kasintahan, si Lily, na nagsasabi sa kanya na ayaw niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang assassin. Nang makita ang kanyang determinasyon, nangako si Caleb na kausapin si Ricardo pagkatapos ng isang huling misyon. Bumalik sa kasalukuyan, pinalakas ng damdamin, brutal niyang nilabanan ang kanyang mentor, binali ang kanyang braso sa proseso. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na linisin ang kalat.
Sa almusal, inihayag ni Bert na nagpasya siyang bawasan ang kanyang oras sa mga rally at mas tumutok sa kanyang pamilya. Pinahahalagahan ni Maria ang kanyang desisyon at nangakong ipagluluto siya ng espesyal para sa hapunan. Samantala, tinipon ni Caleb ang kanyang mga tauhan at inutusan ang kanyang kanang kamay, si Miru, na kumuha ng 5 lalaki at subaybayan ang gobernador. Para sa iba pa niyang mga tauhan, mayroon silang ibang misyon na kailangan nilang gawin. Nagbigay siya sa kanyang mga tauhan ng larawan ni Maria at Minmin, na nag-uutos sa kanila na hanapin at dalhin sila sa kanya. Pagkatapos ay kinidnap ng mga tauhan ni Caleb ang isa sa mga kaibigan ni Bert, si Leo, at sinimulan siyang pahirapan para sa impormasyon. Humingi ng awa si Leo, iginiit na wala siyang ginawang mali, ngunit nananatiling walang awa si Caleb. Hinawi niya ang isa sa mga kuko ni Leo bago siya sinaksak sa binti, na nag-iwan sa kanya na sumisigaw sa sakit. Sa palengke, napansin ni Maria ang isang grupo ng mga kahina-hinalang lalaki na sumusunod sa kanya. Nang maramdaman ang panganib, binilisan niya ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo. Hinahabol siya ng mga lalaki, sa kalaunan ay na-corner siya ngunit hindi nila alam kung sino talaga si Maria. Ibinunyag ni Maria ang kanyang nakamamatay na kakayahan sa pakikipaglaban, pinabagsak ang ilan sa mga lalaki at pinatikim sila ng mga mabibigat na suntok sa proseso. Pinatulog ni Maria ang huling lalaki at tumakas. Si Caleb, na galit nang marinig ang kanilang pagkabigo sa paghuli sa kanya, ay nagpasya na siya mismo ang manguna sa susunod na pag-atake. Nagmamadaling umuwi si Maria, hinihimok sina Bert at Minmin na mag-impake ng kanilang mga gamit. Humingi ng paliwanag si Bert, at si Minmin ay nagsimulang umiyak, ngunit si Maria ay masyadong nataranta para tumigil. Biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ito ni Bert, nasaksihan lamang ang pagbaril sa ulo ni Leo. Si Caleb at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa loob. Mabilis na dinasarmahan ni Maria ang isa sa kanila, ngunit hinawakan ni Caleb si Bert, tinawag si Maria sa pangalang Lily. Upang iligtas si Bert, ibinaba ni Maria ang kanyang baril. Tumakbo si Minmin patungo kay Bert, ngunit bago niya ito maabot, binaril siya ni Caleb. Parehong napahiyaw sa dalamhati sina Maria at Bert. Isang flashback ang nagpapakita ng gabing pinasok ni Maria ang bahay ng mag-ina sa simula ng pelikula. Hindi niya nagawang patayin ang mga ito. Ngunit nang utusan ni Caleb ang isa pang lalaki na barilin ang mag-ina, binaril ni Maria ang lalaki at pagkatapos ay nasugatan si Caleb bago tumakas kasama ang babae. Sa kasalukuyan, lumalaban sina Maria at Bert sa mga tauhan ni Caleb. Mabilis na kumilos si Maria, pinabagsak ang maraming umaatake, habang si Bert ay nagpupumilit na pigilan si Caleb. Sa kaguluhan, iniligtas ni Bert si Maria mula sa mga bala, ngunit bigla siyang inatake ni Caleb. Matindi ang away ni Maria at Caleb. Sa bandang huli, nagawa niyang barilin si Caleb sa tiyan, na pinabagsak siya sa lupa. Nagmamadali ang kanyang mga tauhan upang iligtas siya, habang inalis ni Maria ang huling umatake. Gayunpaman, nakasuot pala ng vest si Caleb. Nang gumaling siya, tinawagan niya si Ricardo at ibinalita na buhay pa si Lily. Sa bahay, hinawakan ni Maria ang walang buhay na katawan ni Minmin, humihikbi ng hindi mapigilan, wala na ang kanyang buong pamilya. Dahil sa kalungkutan, sinabi niya ang kanyang huling pamamaalam at umalis. Habang naglalakbay siya sakay ng bus patungo sa ibang lungsod, bumabagabag sa kanya ang mga alaala, ang huling pag-uusap nila ni Caleb tungkol sa pagnanais na huminto sa pagiging asasin, at pagkatapos ay ang hindi malilimutan na pagkawala ng kanyang pamilya sa kanyang mga kamay. Pagdating, pumasok si Maria sa isang kafe, isang hideout ng mga sindikato. Hinahanap niya ang kanyang matandang tagapagturo, si Sir Greg. Gulat na makita siya, tumanggi siyang tumulong, alam na gulo lang ang dulot ni Maria. Natatakot siya na sa kanyang katandaan, siya ay madaling kuntiryahin. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Maria ang nakaraan, minsan siya ay bahagi ng mundong sinisikap niyang mabuhay. Samantala, sa bahay ni Maria, na ngayon ay naging pinangyarihan ng krimen, isang detective na lihim na nagtatrabaho para kay Ricardo ang nakipag-ugnayan sa kanya tungkol sa isang lalaki sa pinangyarihan na maaaring humantong pabalik sa kanya. Inutusan ni Ricardo ang detective na gawin ang anumang kinakailangan upang mapangalagaan ang sitwasyon. Nagpasya si Sir Greg na tulungan si Maria sa sugat na natamo niya sa pag-atake. Habang ginagamot niya ang kanyang pinsala, ibinahagi ni Maria ang kanyang plano na patayin si Caleb. Binalaan siya ni Sir Greg na ang paghihiganti ay walang maidulot na mabuti kundi karahasan.
Gayunpaman, nang malaman niya na si Caleb ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang pamilya, naiintindihan niya ang mga motibo nito at nag-alok sa kanya ng isang lugar na matutuluyan. Makalipas ang ilang gabi, umupo sina Ricardo at Victor para mag-usap. Galit na galit si Ricardo dahil dalawa na ang kanyang haharapin, sina Villanueva at Lily. Iminungkahi ni Victor kay Ricardo na umalis muna sa bayan habang inaasikaso niya ang lahat. Samantala, ipinakita ni Caleb kay Miro ang larawan ni Maria at inutusan siyang alagaan ang sitwasyon. Ibinigay niya ang lokasyon ni Maria sa lugar ni Greg, ngunit pinaalalahanan niya si Miro na huwag saktan si Greg, dahil mayroon silang kasunduan. Dumating si Miro sa cafe ni Greg kung saan siya ay nakipag-deal sa matanda. Inutusan ni Greg ang isang malaking lalaki na itapon si Miro sa labas ng cafe, ngunit lumaban si Miro. Isang labanan ang naganap, ngunit si Miro, bilang mas mahusay na manlalaban, ay mabilis na pinabagsak ang malaking lalaki. Gayunpaman, wala roon si Maria, kasalukuyang pinapasok niya ang isa sa mga pasilidad ng droga ni Ricardo. Habang nasa pasilidad, inalis niya ang isang gwardya bago pumasok sa isang silid, pinabagsak ang dalawang armadong lalaki. Maya-maya pa, nakaharap niya ang isang grupo ng mga lalaki. Hindi natatakot, si Maria ay lumaban sa kanila, pinatay silang lahat bago sunugin ang buong pasilidad. Umuwi si Maria upang maligo, ngunit habang naliligo siya, binabaha siya ng mga alaala ng masayang pamilya na dati niyang kasama. Nang gabing iyon, sinabi sa kanya ni Greg ang tungkol sa pagbisita ni Miro. Nang mapansin ang kanyang mga pinsala, pinagalitan siya nito dahil umaatake na naman siya ng mag-isa. Tinawag niya itong Lily, ngunit mariing sinabi sa kanya ni Maria na patay na si Lily. Si Maria pagkatapos ay nakaupo sa katahimikan, nawawala sa pag-iisip, ang mga pangyayari na naganap sa kanyang pamilya ay pumapasok pa rin sa kanyang isipan. Dahil sa kalungkutan, nagsimula siyang umiyak, nagtatanong kung mayroon pa bang magandang natitira sa kanyang buhay pagkatapos makuha ang lahat sa kanya. Napag-alaman na si Sir Greg ay orihinal na itinalaga upang patayin si Maria pagkatapos ng kanyang pagtraidor. Gayunpaman, hindi niya magawang gawin iyon. Sa halip, tinulungan niya si Maria sa pamamagitan ng pekeng kamatayan, na nagpapahintulot sa kanya na magtago. Samantala, sinabi ni Victor kay Caleb ang balita tungkol sa nasunog na pabrika. Ibinunyag ni Victor na siya ang pumalit sa mga operasyon dahil masyadong abala si Caleb kay Maria. Si Caleb, na galit nang marinig ito, ay itinutok ang kanyang baril kay Victor, na humantong sa isang pagtatalo. Gayunpaman, inaasar lang siya ni Victor, tinawag si Caleb na isang duwag. Sa sandaling umalis sila, inutusan ni Caleb si Miro na tapusin ang kanyang trabaho. Samantala, nakaupo si Maria at nanonood ng footage ng nasusunog na pabrika nang pumasok si Sir Greg at nagkomento, na sikat ka na. Sinabi niya sa kanya na sundan siya at dinala siya sa isang lihim na pagtatago ng mga armas at iba pang mga aksesorya. Tiniyak niya sa kanya na maaari niyang kunin ang anumang kailangan niya dahil walang sino man ang maglalakas loob na sundan siya, dahil sa lahat ng mga asasin na sinanay niya. Kumuha si Maria ng kutsilyo at sinabi sa kanya na kakailanganin din niya ng damit. Nakabihis para sa okasyon, pumasok si Maria sa isang nightclub at hindi nagtagal ay nakipagtitigan kay Miro mula sa kabilang corner. Tumungo siya sa banyo, at ilang sandali pa, sumunod si Miro, naiwan ang dalawang gwardya sa labas ng pasukan. Sa loob, pinagtatalunan ng dalawang babae, dati at kasalukuyang kasintahan ni Caleb kung sino sa kanila ang totoong masarap. Hiniling ni Maria na malaman kung nasaan si Caleb, ngunit malamig na sinabi ni Miro sa kanya na dapat niyang alalahanin ang tungkol sa kanyang sarili. Nagkaroon sila ng isang malupit na labanan, halos magkapantay sa lakas at bilis, umaatake ng walang tigil. Sa laban, bumagsak sila sa pinto ng banyo, na nasira ito. Sa kalaunan, nakuha ni Maria ang kalamangan, hinampos ang ulo ni Miro at pagkatapos sinipa ang kanyang ulo, na pinatay siya. Nagmamadaling pumasok ang mga gwardya nang marinig ang kaguluhan, ngunit mabilis silang binaril ni Maria. Paglabas ng banyo, mas maraming lalaki ang nakasalubong niya ngunit mabilis niya itong pinabagsak. Umakyat siya sa itaas at hinarap ang manager ng club, hinihiling na malaman kung nasaan si Caleb. Ang manager, na natakot, ay nag-abot sa kanya ng isang cellphone para makipag-ugnayan sa kanya. Bago umalis, pinakain ni Maria ng maraming droga ang manager at pagkatapos ay itinapon ang kanyang pera sa loob ng club. Sa ibang lugar, inutusan ni Ricardo si Victor na alisin si Villanueva at ipaubaya si Maria kay Caleb.
Nang magsimulang magprotesta si Victor, inihampas ni Ricardo ang kanyang kamay sa mesa, ipinaalala sa kanya na hindi siya kailanman magiging ulo ng pamilya at dapat siyang sumunod sa mga utos. Bumalik si Maria kay Greg, na nagbabala sa kanya na hindi pa huli ang lahat para umalis. Inalok niya ito ng pera, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap si Maria ng tawag mula kay Caleb. Sinabi niya kay Maria na makipagkita sa kanya sa pantalan. Ipinaalam ni Caleb kay Victor ang tungkol sa pagkikita nila ni Maria sa pantalan, na umaasang magdadala siya ng mga tauhan. Gayunpaman, inutusan ni Victor ang kanyang kanang kamay na si Wednesday, na ihanda ang kanilang mga puwersa at patayin si Maria, kabilang si Caleb, dahil nakikita niya si Caleb bilang ugat ng mga problema ng pamilya. Nang gabing iyon, si Caleb at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay na sa pantalan. Samantala, pinatumba ni Maria ang nag-iisang gwardya at lumapit sa kanyang target na may hawak na baril. Inalis niya ang dalawa pang lalaki, na nag-trigger ng alarma. Nalaman ni Caleb at ng kanyang mga tauhan ang banta, at hindi nagtagal ay natagpuan ni Maria ang kanyang sarili sa ilalim ng mga bala ng baril. Siya ay gumanti ng putok, na may kasanayang pinapatay ang mga kaaway habang siya ay nagpapatuloy patungo kay Caleb, na madaling pinatumba ang kanyang mga tauhan. Nang maramdaman ang panganib, inutusan ni Caleb si Wednesday at ang kanyang koponan na harapin si Maria. Ngunit paglabas nila ng silid, si Wednesday at ang kanyang koponan ay binaril ang mga natitira pang tauhan ni Caleb. Sa labas, dumating si Victor kasama ang kanyang koponan, ngunit tinambangan sila ni Greg, na nakaposisyon sa itaas gamit ang sniper. Mabilis na nagtago si Victor at tinawagan si Greg, na inakusahan siya ng paglabag sa kanilang deal. Gayunpaman, iginiit ni Greg na nilabanan lang niya ang larangan ng kanilang laro at hindi niya personal na papatayin si Victor at Caleb. Pagkatapos ay isiniwalat niya na alam niyang si Victor ang traidor na matagal nang hinahanap ni Ricardo. Napagtantong siya ay na-corner, si Victor ay tumakas sa eksena. Bumalik sa pantalan, ipinagpatuloy ni Maria ang kanyang walang humpay na pag-atake laban kay Wednesday at sa natitirang mga puwersa ni Caleb. Sinubukan ni Wednesday na tambangan si Maria, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Maria. Isa-isa niyang inalis ang huling mga tauhan ni Caleb, hanggang sa huling bodyguard na lang niya ang natitira. Wala ng bala, inilabas ni Maria ang kanyang kutsilyo at hinarap si Caleb. Tinanggal niya ang kanyang vest at hinarap ang dating kasintahan, na handang wakasan ang buhay nito. Nagpalitan ng malupit na suntok ang dalawa bago ginamit ang kanilang mga patalim. Nagsaksakan sila, na humahantong sa isang matinding away sa putikan. Tinutuya ni Caleb si Maria, na sinasabi sa kanya na hindi niya matatakasan kung sino talaga siya. Tinatawag ang kanyang huling lakas, hinaamped siya ni Maria ng mabibigat na suntok bago nilaslas ang kanyang lalamunan gamit ang kanyang kutsilyo. Nakatayo siya sa ibabaw ng walang buhay nitong katawan. Nang maglaon, nakatayo sina Ricardo at Victor sa harap ng bangkay ni Caleb. Sinabi ni Ricardo kay Victor na dapat niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, ngunit nanatiling tahimik si Victor. Sa huling eksena, iniabot ni Greg kay Maria ang isang bag na puno ng pera. Tahimik na nakaupo ang dalawa, nagsalo ng inumin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.